May kumakalat po ngayon sa social media, mga kababayan, at sa mga GC ng mga kaibigan po nating DDS vlogger. Itong Oplan Horus 2.0 di umano, mga kababayan. Or itong tinatawag nila na Red Wedding BP Sara di umano, mga kababayan. Dito muna tayo sa Oplan Horus. Kung natatandaan pa po ninyo, mga kababayan, nakaraang taon, bago pa po dinala si Tatay Digong sa The Hague, Netherlands, na pag-usapan po natin ang Oplan Horus, yung pinakauna sa channel na ito. At hindi lamang po ako ang nakapag-content noon, mga kababayan. Lahat ng mga Birada Aguila at saka ng mga Banateros, pinag-usapan po namin yan sa kanya-kanya po naming channel, mga kababayan. Oplan Horus, yung pinakauna po yun, mga kababayan, na halos lahat po ng mga nakalagay doon sa unang Oplan Horus nila, nangyari. Isa na po yung pagdala kay Tatay Digong sa The Hague, Netherlands. Di po ba, naroon yung sa listahan nung unang Oplan Horus? Ano pa ba? Itong ginagawa na ngayon kay BP Inday Sara, kila Senator Bongo, kay Senator Bato de la Rosa, at kasama pa nga yata doon yung mga naging general sa administrasyon ni Tatay Digong, like AFP chief, PNP chief, na ngayon hindi pa naman po yata sila pinagdidiskitahan at pinag-iinitan. Pero halos lahat po na mga nakasulat doon sa unang Oplan Horus, nangyari lahat. Hindi lahat. Halos karamihan, nangyayari ho o nangyari na, mga kababayan. Kasama na yan lahat ng mga aliado ng mga Duterte. Tulad po ni Pastor Apollo Kibuloy. Kasi at iba pa po ang nakalagay doon etc. Kasama mga vlogger. Di po ba, sa mga nililipol nito mga bangag, mga kababayan, isa yan sa listahan ng unang Oplan Horus. Ngayon may pangalawang Oplan Horus po, mga kababayan. Oplan Horus 2.0, or itong tinatawag po ng karamihan ngayon na Red Wedding BP Sara di umano, mga kababayan. Mamay may papakita po ko sa inyo na tawag nito na mga litrato. Naku, magugulat ho kayo. Ito po muna ang sinabi ni Tito Jason sa mga kababayan. Maaaring nabalitaan niya na yung mga kumakalat na Oplan Horus 2.0. Ano ito na diskubre na nakalatag na Oplan Horus 2.0 at Oplan Red Wedding against Vice President Sara Duterte. Kaninong pakana ito? Nagtatanong lang po si Tito Jason sa mga nakaantabay dyan na anumang oras agad-agad magdedemanda. Nagtatanong lang po si Tito Jason hindi po siya nagpaparatang dito sa Oplan Horus 2.0 at Oplan Red Wedding against BP Sara. So dalawa po ito, mga kababayan, kaklaruhin ko lang. Oplan Horus 2.0, o baka yung mga hindi pa nila nadadali doon sa listahan nung naunang Oplan Horus, idadalihin na nila. Pwedeng ganon. At kasi, so dalawa. At Oplan Red Wedding, solo ho ito kay BP Sara. Anak ko, matindi, mga kababayan. Desperado na talaga ang mga kalaban ni BP Inday Sara, mga kababayan. Una, babanatan di umano sa Oplan Horus 2.0 yung mga siguro hindi nila nabanatan nung mga nakaraang taon. So ngayon ipagpapatuloy yung mga nasa listahan para wala nang ingay. Kundi yung mga bayarang media na lang nila
ang magsasalita at puro paninira na lang sa mga Duterte. Wala nang magsasalita ng mga vlogger. O kaya mga individual na nakasuporta sa mga Duterte. O kaya yan, Oplan Horus 2.0. Ang nakakatakot, etong Oplan Red Wedding po para kay BP Inday Sara. Red Wedding. Di umano ha, lahat ito di umano. Yan, kaklaruhin ko ha. Oh, di umano. Kumakalat po ito sa social media. Hindi po sa akin ito nanggaling. Ayan, klaro-klaro tayo. Mahirap na ang panahon ngayon. Kami na lang ang binabantayan. Kahit si Meta, si AI o AI sa Meta, kilala kami. Putang ina. Tinanong ko minsan, sino yung mga vlogger na maka-DDS? Kasama ako, mga kababayan. At siya naman talaga totoo, mga kababayan. Ngayon, balik tayo sa Oplan Horus. Etong kay BP Inday Sara, nako, mga kababayan, ito po ang pinaka-nakakatakot sa lahat. Dahil nga desperado na sila siguro na talagang gusto nilang mawala na sa mapa si Inday. Una, sinubukan nila ang impeachment. Hindi kumagat Nadiskaril po ang script ni Madriaga. Pumalpak man po, mga kababayan. Lahat ng mga sinabi niya, mayroong nag-claim na pinasisinungalingan lahat ng mga sinasabi niya. O di, wala na. Meron man siyang ipinakita na cheque na, syempre, cheque yan sino magsasalita tungkol dyan? Sana kung may bibig yung cheque, wala man. Pero napansin po ng ating mga kababayan ng format mali. Bakit daw naka-highlights ang amount na kadalasan kung ano ang kulay ng text sa nasabing cheque, yun din ang kulay mismo ng amount. Pero bakit naka-highlight yung amount ng cheque? Meron pa silang napansin, itong di umano'y dalawa ang serial number, ibig sabihin magkaparehas ang serial number sa dalawang cheque. Pwede ba yun? Pwede ba yun, mga kababayan? Hindi kumagat yan. Hindi bumenta. Ang kanilang sadula, mga kababayan. Ang tinatanong at ang nagtatanong, magkakatropa. So, anong ginagawa na nila ngayon? Ito di umano. Itong Oplan Horus at itong Oplan Red Wedding kay BP Inday Sara. Nako. Kung totoo man ito, kung totoo man itong kumakalat na ito, desperado na ang mga putang ina. Ito mga kababayan, isa pa ipapakita ko sa inyo. Etong Oplan Red Wedding, BP Sara naman, mga kababayan. Ito, kaklaruhin ko, kumakalat po ito ngayon sa social media, pero hindi po ito galing sa kung sino mang mga kilalang tao na mga kilala namin. Walang ganun. Walang nagbigay nito sa akin. Kung ang nagbigay nito sa akin, etong kasama ko lang sa bahay. Na galing din sa GC nila na hindi ako kasama sa GC nila. Ewan ko kung bakit. Magkasama man sana kami sa bahay. Ito ayan po ang una, mga kababayan. Kaklaruhin ko, hindi ko sinasabing lehitimo yang litrato na yan. Yang nakalagay ho dyan na di umano ang merong titulo, mga kababayan, na Oplan Red Wedding. Naku po, mga kababayan, Oplan Red Wedding, Ito basahin ko lang ng kapiraso. Situation, Duterte camp form a core pillar of the axis of evil and must be utterly eradicated before 2028 election. Boom. Di ba? Mission, ito. To ensure the administration can finish its term and to prevent Sara from winning in 2028 election. Di umano, mga kababayan,
Yan po ang number one. Mission di umano nila yan, mga kababayan, ha? Unang kong binasa, situation di umano nila yon. Pangalawa, mission di umano. Huwag nakalimutan yung di umano, delikado tayo dyan. Objectives, mga kababayan, conduct expensive, naku po, expensive talaga, operations to immobilize the key figures of Duterte camp. Parang kailangan masilipan nila ang Duterte camp. So anong gagawin nila? Kinakailangan nilang magbayad ng malakihan, mga kababayan. Expensive operation daw ito. So ibig sabihin, itong operasyon na ito talagang gagastusan, lalagakan ng pondo di umano. Parang ganun ang sabi rito, mga kababayan, sa objectives. Ito pa, pangalawang objectives, ha? Conduct information operations to counter Duterte camps propaganda and to promote the achievements of the administration. Okay, kita nyo na? And to promote the achievement of the administration. Ano pa nangyayari ngayon? Di ba, mga kababayan? Puro magaganda lang po ang mga nakikita natin. Mamaya, meron po kayong malalaman, mga kababayan, tungkol po sa usapin ng pang-OFW, no, na nakakalungkot po na balita. Ngunit, hindi po yata natin nabalitaan sa mga bayarang media, mga kababayan, kundi puro ang nakikita na natin sa mga bayarang media, etong mga nagawa kuno ni Junior Ngagba, mga kababayan. O, ito po ang pangatlo. Ay, hindi pa pala ako tapos, sandali. Ito and to promote the achievement of the administration. Meron ba siyang achievement? Pinamigay siya ng bigas. Hindi man yata sa kanya galing yung bigas. Yung pa yata yung binigay ni Libiste sa Maynila. Di ba, mga kababayan? Ito pa, conduct information operation to counter Duterte camps propaganda. Yan kontrahin lahat ng mga propaganda ng mga Duterte. Teka, nag-utos ba sa atin ang mga Duterte, mga kababayan, na gumawa tayo ng propaganda laban sa administrasyon? Ako wala akong matatandaan. Kasi itong ginagawa ko, kusa ito. Kusa ko itong ginagawa kasi nakasuporta ko kay Inday Sara at saka mga Duterte. Hindi nga ako kilala ni Inday Sara. Nakapagpa-picture kami, hanggang doon man lang yun. But sana kung mag-picture, magtsaka-chika pa kami. Nang abot na isang oras, wala. Hindi nga ako kilala ni BP Inday. Bakit napatawag na ba ako sa Office of the Vice President tuwing Pasko? 4 na Pasko na po ang dumaan. Ni isang imbestasyon, hindi ko pa po naranasan. Hindi naman po sa nagpapaimbita, baka naman. Di ba, mga kababayan? Expand the administration's traditional social media network for optimal reach and the spare of influencer, mga kababayan. Ano daw sabi? Expand the administration's traditional social media. Palalakihin ho nila, mga kababayan. Siguro itong kanilang mga influencer palpak walang kaya sa mga DDS vlogger. Kaya ang laging nare-report mga DDS vlogger. Di ba? So, traditional social media, kanilang mga influencer mahina man. Walang kaya sa mga DDS vlogger So, kinakailangan nilang expand, mga kababayan. Number 4, ang dami pala nitong mga objectives na ito. Diminish the sphere of influence of the Duterte camp through co-optation, mga kababayan. Kita nyo na. Ano ba nangyari sa mga DDS vlogger? Ganun na nga. Ayan po, conduct succession planning, scheming with the Liberal Party to handpick a
puppet candidate for 2028 election. Ako, delikado si Lenny rito.